Wala naman kaming kasalanan eh. Paul, pare, ako na sasama. Dito muna ako bala. Paul, boss. Yes. Excuse me. Mr. Gunderson, I'll just put you on hold, okay? Donald, ano yun? Meron kaming conference call sa Amerika. I just thought you should know. Nahuli ang anak mo for inciting a riot sa benefit concert. Batang yan, hindi ko na madisiplina. Mr. Gunderson, I'm sorry. Could you give us a minute? All right, hold on. Ba't di mo kausapin si Paul? Puntahan mo. He may just be acting out to get your attention. If I may, baka may ibang solusyon. Sinugod-sugod mo pa sa mga tarantadong yun eh. Oh, anong gusto mong gawin ko? Tiisin ko. Malamang! Anong gagawin mo? Hindi lang naman yun yung best na mayroong mga iinis sa atin eh. Paul, ito na lang yung pagkakataon ko para makausap si Andrea. Nakulong pa ako. Hindi ka nagpapiyasa sa akin. Wala naman akong pera. Alam mo, maayos din to, pre. Madali magsalita sa'yo kasi mayaman yung pamilya mo. Andrea, ang gagawin dito? Okay ka lang ba, Jason? Sabi kasi ni Ate Andrea, medyo can't afford yung family mo. So, nag-ipon-ipon kami ng allowances namin. Then, nanghingi na rin kami sa mga parents namin para makaipon kami ng pampiyansa mo. Okay ka lang ba, Jason? Andrea, sorry nasira namin yung benefit concert ah. Alam mo, magandang PR yun para dun sa lahat na nangyari sa inyo. Ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh. Saan? Kasi kailangan ko pang umasa dito sa mga batang hindi ko naman kilala para lang malabas ka dito. Hindi kita matulungan. Naku, wala yun, Ate Andrea. Thank you na rin. Ito kasi nagdedicate si Jason ng kanta para kay Candice nung acquaintance party namin sa school. Pina-spotlight pa niya si Candice. Hindi katulad ng ibang tao dyan. Guys, huwag na natin inisin si Paul. Buti nga, nasa loob ka. Pero teka lang, hindi ako yung nagpa-dedicate ng kanta ah. Dadaan ka ba sa kulungan? Gusto ko sana kamustahin yung inaanak ko eh. Mark, Yes. don't tell me siniseryoso mo yung suggestion ni Donald sa'yo. Patricia, that's the best suggestion I've heard so far. Hindi ko na lang magagawin ko. I've tried everything. Naman. You know, that boy needs to learn a lesson. He shouldn't take things for granted. Donald? Anong ginagawa mo rito? Asan si Daddy? Wala daddy mo. Hindi siya pupunta rito. So, ikaw ang pinagpapiyansa na sa akin. Siguro ayaw niya makita siya dito, no? Okay na rin yun. At least di niya ako mahahasal ngayon. Wala rin perang pinadala. Pampiyansa ang daddy mo. Ha? Anong wala? Napag-isip-isip ng daddy mo, siguro mas mabuti kung magpalamig ka muna dito sa kulungan. Para tuminu-tinu ka naman. Andrea, nabalitaan ko nagkagulo daw dun sa benefit concert ninyo kagabi. Ay, nako. Sa tingin ko, kailangan nating magbalik loob sa Diyos.
Nang sa ganon, mawala na lahat ng sakunan nangyayari sa pamilya natin. Matapos ang breakfast natin, magsisimba tayo. Ipahanda mo na kay Tibor ang van. Okay po, Mami. Paul, Tita, I'm taking you home. Ako na nagpiyansa sa'yo. baka magalit si Daddy. Magalit na siya kung magalit. Hindi kita matiis eh. I can stand up for myself. Thank you, Tita. Hindi na kasi malaman ng daddy mo kung anong gagawin niya sa'yo. Tuloy nakinig na siya kay Donald. Ha? So, ibig sabihin niyo si Donald ang nagsabi na magstay ako dito ng overnight sa kulungan? Halika na. Thank you po. Dave, Amanda, mauna na kami ha. Sige, Christine. Ingat. Bye. Ang kapal na mukha mo? May mukha ka pang ihaharap dito sa simbahan pagkatapos ng ginawa ng pamilya nyo? Oo nga. Sino ba kayo? Kami lang naman yung mga asawa ng mangingisda na hindi nyo binayaran. Ibalik nyo yung pera namin para sa pamilya namin yon. Please po, tama na. Huwag naman po dito sa simbahan. Ano, ate, sa iba na lang ho natin pag-usapan. Pwede ho natin pag-usapan na lang sa ibang lugar. Pag-usapan? Pag-usapan? Kung makapagsuot ka ng alas, akala mo kung sino ka? Ay! Oh my God! My God! Para sa akin! Kailangan matulungan yung bata ng leksyon. Kailangan parusahan yan. Revoking his Facebook privileges. That's a punishment. Pero yung iniwan mo siyang mabulok sa kulungan, hindi punishment yon, Mark. Betrayal yon. Huwag na huwag mong gagawing excuse yung mga problema natin to stop living your life. Ang trabaho mo, kailangan gusto ko lagi kang masaya. At ang trabaho ko naman is to take care of you. Mark, baka nakakalimutan mo na may mga bagay na hindi na kayang i-replace nitong suhol mo. Isa na rin ang mga memories na kasama ng kwintas na ibinigay sa akin ni Antonio.